Itong si Henry, paano mo nakilala ito? Isa rin po yan sa mga negosyante sa BOC na paminsan-minsan nakukuhaan ko ng mga information regarding importation. So, pero Henry lang ang nakalagay dito. Wala ka talagang full name na nakuha sa kanya. Your Honor, pag kami sa labas po ako, mahirap po mag-alala pag nasa loob ng kulungan. Kasi ginawa ko po ito, nasa kulungan Pero ako. ito, namumukhaan mo ito. Yes, Your Honor. Matagal na itong si Henry gumagalaw Yes, Your Honor. sa customs. During that time, Your Honor, at saka may mga tao naman. Meaning, Mr. Chair, matagal na itong si Henry nangangalakal dun sa loob ng customs. Negosyante, Your Honor. So, palagay mo, Jimmy, Mr. Chair, itong si Henry, nandun pa ito, nangangalakal pa ito dun sa loob ng customs o nung pagputok nitong magnetic lifter, huminto na rin ito. That is what I would like to verify, Your Honor, dahil wala na nga po akong connection sa labas nung makulong ako. In this connection, Mr. Chair, hindi po natin makuha yung totoong pangalan nitong si Henry, pero he's one of the main actors dun sa affidavit ni Jimmy. May request the COMSEC to invite na lang yung president ng Brokers Association sa Customs or whoever na may link natin itong si Henry. Importante ito kasi itong unang contact ni Jimmy Guban. He's the first person na natransact niya para mabuo itong pagpasok ng magnetic lifter. But at this point in time, we really don't know who is this Henry. Baka naman po alam, ano ba to? Broker ba to, Jimmy? Influencer din po. Peddler, nagpipinance. But anyway, Your Honor, pag nandito po ako siguro sa labas with the help po ng kagalang-galang na to, sabi ko nga, I can contact siguro ngayon. Then pili ko yun makiusap at pakiusapan po na samahan ako dito sa Kongreso. So, Mr. Chair, hindi mo talaga alam, Jimmy, kung ito broker o fixer lamang. Your Honor, mas madali na fixer para maintindihan. Nagpipinance, nagninegotiate, nagtatransact, pero hindi sila... sinong kilala mo na kilala itong Henry? Na sa tingin mong kilala itong si Henry? Marami po, Your Honor, pero doon na lang po muna ako mag-ano kay Mr. Henry, Chinese. Kasi Yun na nga, broker. kailangan natin. Anyway, we will try to conduct a further investigation and then probably during one of these days, uupuan natin po yan para makuha talaga natin. We will seek help from the customs itself. We will seek help from the Brokers Association para matunto natin itong si Henry. Apo, Your Honor. Okay, Mr. Chair, Jimmy, sunod po natin yung ito ay talaga ang pinaka-importante na tao dito sa mga personalidad na sa affidavit. Po kayo nagkita? In fact, Your Honor, sa bar. Saan? Sa bangko? Bar, restaurant bar. So, nag-facilitate nito, to put it in context, si Henry nag-imbita sa'yo, nag-set ng appointment, nagkita kayo dun sa bar ni Small. So, nung pag-upo ninyo, pag-usap ninyo, pag-meeting ninyo, sinabi na kagad niya sa'yo na may ipapasok kaming kargamento. Your Honor, kwento-kwentuhan muna. Kunting pakilala, ano siya sa Davao, sino siya sa Davao, anong trabaho niya, anong magagawa niya sa akin. Chair, sa first meeting ninyo, hindi pa niya sinabi na magpapasok sila ng kargamento. Sinabi na po, kaya lang mahaba po yung meeting namin. Halos sinabot kami madaling araw. So, yun na nga. Pero at the end of the day, dun sa dulo, sinabi na niya na ang pakay niya sa'yo, magpapasok sila ng kargamento. Opo, Your Honor, at saka tulungan din si Henry. Okay, humingi ng tulong sa'yo, Jimmy. Opo. Ngayon, yung unang meeting ninyo, binanggit na ba niya si Michael Yang, Pulong, o si Mans? Binanggit na ba niya? Hindi pa. Your Honor, yan po ang nare-represent niya. Hindi, pero doon sa meeting nga binanggit ninyo, niya po. Binanggit na niya. Yes, Your Honor. Sinabi niya na ito ay ang magpapasok nito, itong tatlo ng itong kargamento. Opo, Your Honor, binanggit niya kung bakit siya nandoon. Representative siya ng mga taong yun, Your Honor. Doon sa pag-uusap ninyo, Jimmy, Mr. Chair, wala ba siyang binanggit na, Jimmy, ito, magpapasok tayo, negosyo ito, commercial ito, meron ka dito. Wala naman siyang binabanggit na ganon. Your Honor, nakakatakot po, kaya ang usapan na lang namin, biruan na lang. Kaya tuloy lang ang transaksyon nila, tuloy ang ligaya, hindi na po kami nakikialam kung ano meron doon.
Sa pagkatapos ng first meeting ninyo doon sa bar, Jimmy, Mr. Chair, may sunod pa na meeting na nangyari. Opo, Your Honor. Konting kwentuhan ulit, konting bar ulit. Kaya ng Mga kwentuhan. tingin mo, kung maalala mo pa, Mr. Chair, mga ilang meeting ang ginawa ninyo? Your Honor, about 3 times. 2018, siguro ko, isa o dalawa. Mula pa 2017, Your Honor. Mga tatlo o So, mga apat na tatlong beses. Opo, Your Honor. Sa tuwing magmi-meeting kayo, Mr. Chair, palaging nandyan yung Henry. Opo, Your Honor, dahil siya po ang nag-invite. Mr. Chair, in this case, we have already established in this hearing, based on the testimony of our resource persons, that this small or Councilor Nilo Abellera played a big role in the facilitation of the entry of this drug. So therefore, Mr. Chair, may I request the committee to invite Mr. Councilor Nilo Abellera. Jimmy, binanggit mo, nung nag-meeting kayo ni Small, sinabi niya talaga sa'yo na ang ang magpapasok dito business partner niya. In this case, Michael Yan, Pulong Duterte, and si Man Scarpio. Talagang binanggit niya yung pangalan, or was it just implied? Direkta bang sinabi yung mga pangalan talaga sa'yo? Binanggit niya po mga pangalan na yun. Ilang beses dun sa meeting ninyo? Dun sa 3 beses na nag-meet kayo, 3 beses niya binanggit. Alam niyo po, yun. pag nagmi-meeting kami yan, inaabot kami ng alas 5. Ako umalis na, sila nandun pa. Kasi ang sabi niya lagi, alas 7 pa ako babalik dahil sila nagiinom pa at saka yung dalawa. So, umalis na ako. Yun lagi, halos magdamag. Hindi yung oras na po yun na magkakasama kami. Yun lagi ang usapan. Pero, Mr. Chair, and for the benefit of everyone, ako ay naniniwala talaga dito sa statement ni Jimmy Guban. Bakit po? Itong si Small is very close. Councilor po ito ng Davao. So she is very close to the personalities na binanggit ni Jimmy Guban. So in that note, I really believe his statements. Ngayon, Thank you po. wala bang pagkakataon, Jimmy, na sa mga meetings niyo, hindi kayo nagkita ng mga business partners ni Small? Your Honor, ako na po ang nag-a-avoid. Kasi bilang empleyado, at regular po akong empleyado ng customs, iniiwasan ko po na ma-impluensya na ako tang todo ng administrasyon na yun. Kaya po, sabi ko, tama na, okay na kako, nag-uusap na tayo eh. Okay na kako yun, sabi ko, kaibigan. So normal na po, di na po ako na makaharap po sila. Hindi naman po nagkaroon ng pagkakataon na kayo ay kinasusap ng 3 business partners niya? Hindi. O hindi po. Matapos yung meeting ninyo, dito sa affidavit nimo, Jimmy, sinasabi nyo na ilang beses kayo tinawagan ni Small. Yes, Your Honor. So, after nung meeting ninyo, wala na-out na si Henry, si Small na talagang tumatawag siya direkta. Opo, Your Honor. Pag may nalalaman kagad sila na information that I will be working with those container that was released or missing, yun na kagad. Dahil alam po nila na operatiba po ako ng CIS. I have a team, I am handling a team. Team leader po ako, nagtatrabaho po ako sa bureau. Mga nakailang tawag po siya, Mr. Chair, si Small. Marami po, kaya lang yung cellphone ko sa loob ng 5 taon, wala na po. Kung di lang po sana nasira at nakulong ako, masabi ko po kung ilang bisis tumatawag So sila. in short, Mr. Chair, itong si Small, kailangan po, Mr. Chair, na ito ay sumipot doon sa next hearing para malaman. Since ito naman po binanggit ninyo during the hearing at doon sa kaso, Jimmy, bakit hindi na isama itong si Councilor Abellera doon sa kaso? Very clear naman siya nag-facilitate. Your Honor, wala naman po sa kanila. Ako po ang kinasuhan eh. Kami ang kinasuhan. Wala po sila, Michael, hindi ko pa po nilalabas yan during that time. Then, Mr. Chair, that is a big injustice to Jimmy Guban, considering na ito talagang may kasalanan, wala ka namang kasalanan rito.
Ngayon, Mr. Chair, puntahan natin yung Bidasto Cabral Barakel. Kasi ito naman po yung consignee, hindi po ba? Opo, Your Honor. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, nakausap mo ba itong si Barakel? Nakausap ko po yan sa Tropon, si Hernan Abarrio. Doon pa sa Calapan City sila. Personal mo po ito nakausap? Si Hernan Abarrio po ang kumausap dahil wala na po kaming oras noon dahil si Hernan taga roon din sa Calapan. Inamin po ba niya nung nag-usap sila na siya talaga ang consignee nung magnetic lifter? Your Honor, sa testimony niya po, doon sa Senado, inamin niya po mismo. May tiis-in po yun. Sa susunod po siguro, Your Honor, madadala ko po yung copy ng Blue Ribbon Committee hearing. Nandoon po ang tanong mismo, tanungan nila. At sinabi rin po ng chairman doon na dapat pailanan ng kaso. Eh, tignan mo, Nandoon po yun, Your Honor. Mr. Chair, based on the testimony of Jimmy, inamin ni Barakel na siya talagang consignee. So that is why there is really a need for this Barakel to appear on this during the next hearing. Ay, itong si Pony Chen, nakausap mo ba ito personal, Mr. Jimmy? May pundin po, Your Honor, doon sa pagpunta ni Hernan Abarrio. Ano naman ang role nitong si Pony Chen, Mr. Chen? Yun, Your Honor, yun yung gumamit kay Mr. Barakel ng pangalan. Bali siya ang kausap dito para ayusin ni Barakel ang kargamento at sa kanya ang ginamit na pangalan. Yung Bicaba Trading ay pangalan ni Bidasto Cabral Barakel. Si Punichin ang nakiusap sa kanya. Eh dito po tayo kay Deputy Collector Mangawang, Jimmy. Personal mo ba ito na nakausap? By phone po, Your Honor. Nung tumawag po yan sa akin nung gabi, at doon ko rin po naalaman na yung nga ang tumatawag din sa akin, si Benny Antiporda. Hindi po kami nag-uusap niyan kahit po kapareho kaming empleyado ng customs. Eh nung gusto niya? Gusto niyang pakawalan yung shipment? Wala naman pong sinabi, kundi yung kargamento lang na tungkol doon kay Benny Antiporda. Sandali, ulitin mo nga, Mr. Jimmy. Ano ang pakay ni Deputy Collector Mangawang? Kasi itong si Deputy Collector Mangawang, I understand, is still with the Bureau of Customs. Yes, Your Honor. In fact, I think the Deputy Collector Mangawang is now a full-fledged collector yata eh. Opo. So, before I invite her to this hearing, gusto kong malaman sa iyo, ano ba talaga ang sinabi niya? Gusto lang naman niya nakausapin ko si Benny Antiporda. Dahil hindi ko po kilala si Benny Antiporda. So, nagkausap ba kayo ni Benny Antiporda? No, Your Honor. Hindi ko po nasagot yung telepono niya. Hindi ko rin po siya tinawagan. Pero di ba sabi ng Paul Gutierrez tumatawag sa iyo? Yun nga po, di ko po siya... wala pong sinabi sa akin, kundi sinabi ni Paul Gutierrez sa si Benny Antiporda ay magkasama at saka si Michael lang sa National Press Club. So hindi kayo nagkausap mismo ni Benny Antiporda? Hindi po. So in this case, Mr. Chair, at this point, we cannot invite Benny Antiporda because he has no direct link yet to Jimmy Guban. Yun na lang muna ang itatanong ko. Next hearing, kailangan natin matanong na yung mga personalidad so that we can have a overview kung ano talaga ang nangyari kasi nandito na yung mga personalidad. Thank you, Mr. Chair.